Congratulations sa Magnolia, nanalo kagabi kontra Barangay Ginebra at kitang-kita na natin first game pa lamang kung anong pinakaiba nitong si LA Tenorio dito kay Chito Victolero. Unang-una si Tenorio ang ginamit na yung mga bagong player ng Magnolia bilang starter. Ito na si Jerome Lastimosa at itong si Javi Gomez de Leaño at itong si Xavier Lucero. So naging bench player na itong si Sanggalang, si Lee at si Baroka. Pangalawa, mas binigyan niya ng playing time itong si James Laput at nag-contribute naman. Pangatlo, marami siyang mga players na ginagamit. Nakita natin, binigyan ng minuto ito sila Rom De La Rosa, si Aris Dionisio, maski na itong si Russell Escoto, si Rafi Verano, Peter Alfaro. Mas maraming player na ginamit si Coach LA Tenorio. Kaya napigyan siyempre ng kumpiyansa yung kanyang mga players na magpakitang gilas dahil pinapalaro sila nitong si Coach Tenorio. Kaya sa tingin ko, iyan yung naging maganda para dito sa lineup nitong Magnolia Chicken Templados. Kaya hindi na ako magugulat talaga kung ganyan ang magiging sitwasyon dito sa Magnolia. Tandaan natin, halos wala nga itong si Yukin Andrade hindi pa nagamit. Kaya sa tingin ko, lalong lalakas pa itong Magnolia Chicken Templados pag nagkataon. Ngayon, itong Magnolia, alam natin marami pa yan i-improve. At bukod dito sa pagkapanalo sa Barangay Ginebra, mukhang lalakas pa itong Magnolia Chicken Templados dahil malay natin baka makuha pa nila itong si Joshua Munson mula dito sa Titan Ultra. Dahil parang yan daw yung isa pang player na gustong idagdag dito sa lineup ng Magnolia Chicken Templados. Kaya nga hindi na ako magugulat kung itong Magnolia na ang lakas na ngayon ng lineup ay lalo pang palalakasin sa mga darating na araw. Dahil mukhang dito talaga magiging determined sila na iyan ay kanilang gawin. Kaya nga dito talaga natin masasabi na itong Magnolia Chicken Templados ay isa na dito sa mga legitimate na title contender lalo na kung lumakas pa at matuloy pa itong trade. Ang isa pang team ngayon na nagpe-prepare at handang gumawa ng mga major movements ay itong NLEX Road Warriors. Pagdating kasi dito sa kampo ng MVP teams, ang madalas nababanggit lang dito ay itong Meralco Bots at TNT Tropang 5G. Pero sa totoo lang naman, mukhang kinakailangan din na itong NLEX Road Warriors ay magpakitang gilas na. Yun mismong chairman ng PBA, yung isa doon sa mga big boss ng MVP group, si Ricky Vargas, sinabi na sa kanila na kinakailangan ng magpakitang gilas itong NLEX Road Warriors. At syempre, alam naman natin na itong TNT Meralco malakas na yung lineup. At itong NLEX, sa tingin ko, meron naman sila nadagdag si LJ Gonzalez. Pero yung pagkukulang nila na isang big man, yan ang hindi pa nila na-address dito sa off-season. Kung ikukumpara man nyo yung lineup nitong NLEX Road Warriors dito sa Meralco, pati na dito sa TNT, yun talaga ang kulang nila yung center. TNT, alam natin, ang dami dyan. Nandiyan si Brandon Rosser, si Kelly Williams, si Poy Eram, si Calvin Oftana. Itong Meralco, nandiyan si Brandon Bates, si Cliff Hodge, si Raymond Almasan. May mga big men sila. Itong Index, wala silang mahugot dyan. Kaya medyo marami nagtaka bakit si LJ Gonzalez ang kinuha. Gayong nandun naman sa backcourt nila itong si Robert Bolick at itong si Kevin Alas. Anyway, itong conference na to magiging isa yung tinatawag na matinding test para dito sa NLEX Road Warriors. Kinakailangan talaga nila na ipakita na at least makaabot sila sa semis o finals. Marami namang mga players na pwedeng kunin itong Road Warriors pagdating sa trade. Most likely, pinakabagay dyan si Kai Balungay mula dito sa Phoenix. O kaya naman, kunin nila sa free agency itong si Pau Havillonar. Yan lamang ay ilan doon sa mga options na available para dito sa NLEX Road Warriors. Para naman maipakita na sila talaga ay magiging isa doon sa mga posible na maging top team sa PBA.